I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. The True Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa. When we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. The referral incorporates all evidence presented by former Speaker Martin Romualdez, his sworn affidavit, complete transcripts, and the full audio-video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Importantly, the ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt. Kay former Speaker, although we will invite him through the True Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa. When we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. The referral incorporates all evidence presented by former Speaker Martin Romualdez, his sworn affidavit, complete transcripts, and the full audio-video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Importantly, the ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt. Yun mga kababayan, doon sa mga nagsasabi na si Speaker Martin tumanggap ng bilyon. Yun po ay kalukuhan lang. Sa totoo lang, alam naman po natin yun gumaganti lang yan. Gumaganti lang sila kay Speaker Martin. Gawa nga 'di ba? Siya ang speaker ng House ng 19th Congress dahil pina-impeach yan si Garutay. Obvious ba? Madali lang gumawa ng istoryahe, mga kababayan. Madali lang, pero mahirap talaga patunayan as in. Bakit kanyo? Kung talagang credible yung sinabi ni Gutesa, bakit hindi po siya sumipot sa DOJ? Bakit hanggang ngayon nagtatago siya? Sige nga, doon pa lang isablay na Nagtaka pa ba kayo sa mga gawain nitong mga salot na ito? Jesus Maria Joseph, siyempre pinsan ng Pangulo, natural. 'Di ba? Yan malinaw na malinaw. Sabi po dito, si dating Speaker Martin Romualdez, ayan, sabi ng ICI says ICI hasn't found any guilt or liability on Romualdez. Nako, talaga naman. Alam nyo, BO lang naniniwala tulad ng mga dilis. Mga DDS, talaga. Yung kasinungalingan ni Gutesa, sinungaling din ng mga DDS kasi naniwala sila 'di ba? Obvious na obvious yung ano niya, yung notaryo, 'di ba peke? Sabi ko nga, hindi yun talaga kaya itong magpinsan. Wala silang guys, wala silang kinatatakutan kasi kakampi nila ang katotohanan. Ayun naman talaga ulitin ko na naman. Ang Romualdez at saka ang Marcos, minsan na po dumaan yan sa paghuhusga ng taong bayan. Sa panahon ni Aquino administration ni Cory. Pero nagtagumpay pa sila na ipakulong ang mga Marcoses. Tsaka yung dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Wala. Hindi as in. Ayan, si Senator Lacson naman talaga ang nagsabi. Ano lang yung mga hersey. Tapos yung sinabi ni Saldico, naku, obvious ba? Sabi nga ni Ombudsman AI, mukhang AI kasi nga paputol-putol. Sino ba naman naniniwala dyan, mga kababayan? Hindi ba na kayo nagtataka? Unang video pa lang, pulburon video AI yun. Tapos another na naman kay Saldico. Akala mo totoo. Ang AI hindi naman masama basta ginamit mo sa kabutihan. Pero ang AI, ayan, ginamit lang sa kasamaan tulad na ginawa ni Saldico. Ngayon kung talagang wala silang tinatago, bakit nagtatago sila? Tulad ni Gutesa, hanggang ngayon nasaan ba siya? 'Di ba? Bakit hindi siya na magtitistigo uli?
Bakit hindi siya nagpakita sa ombudsman o kaya sa DOJ para sa tatanong? Hindi na nga siya sumipot eh. Oh. Alam nyo ako, ang dami talaga sa mga pakulo ng mga dutae. Hindi ko na minsan binigyan ng content guys kasi wala naman kasi walang sense. Oo, puro kasi nungalingan, mga hersey talaga eh. O ayan. So dito malinaw na malinaw dito yung sinasabi ng ating yung ating ombudsman tsaka si Senator Lacson at saka yung si lawyer, ayan yung abogado kay Attorney Di Pajardo. O, di ba? Obvious. Sinisiraan lang si Speaker Martin. O, hindi nyo kaya talaga. Maniwala kayo sa akin sa hindi, guys. Hindi talaga sila kaya ni kumbaga hindi kaya ng mga salot na sisiraan si Speaker. Nako, yan pa. No? Sabi nga dito, ayan na sabi nga dito ng ating kababayan na si Rocky, what kind of justice would be bend and indict a man without evidence just to pacify a move? Kaya nga, ano yun? Oh, well, I think kung sa panahon ni Poncio Pilato, ginawa kay Congressman De Lima, maaari, pwede mong taniman ng ebidensya. Pero after a years, di ba? Tingnan nyo guys, na found out wala naman talagang matibay na ebidensya laban sa kanya kundi gawa-gawa. Yan, ang style ng mga style ni Poncio Pilato, mahilig magtanim ng ebidensya at fake witness. Oh, diyan pa lang maniwala na kayo, mga pro-government supporters. Naku. Penning crimes on former Speaker Martin Romualdez without a shred of proof make him a martyr. As scapegoat equal to charge a man with no links to a crime is mob rule and not justice. Diba guys, alam nyo naman napakabait itong speaker na ito eh. No? Sobrang marami po ako nababasa tungkol sa kanya. Napakasipag yung tao. Pareho lang silang tahimik ng Pangulo eh. Hindi sila talaga nag-respect ng mga masasamang salita. Yan ang totoong profesional. Alam din po natin, lawyer yan. Harvard, kamo, siyempre, di kalidad din ang pinag-aralan niya. Kaya sabi ko nga, hindi po basta-bastang sirain lang ng pipitsuging tao itong pamilyang Marcos tsaka Romualdez. Ay nako, sanay na mga yan guys, sa mga paninira ng mga ating ibang kababayan. Sanay na. Obvious yun, si PBBM lang yan. Ako, dekada na sinisiraan yung pamilya na yan, pero still, di ba? Minahal sila ng taong bayan. Dahil sila lang nagmamalasakit eh. Tumutulong sa taong bayan. Tingnan nyo ngayon. Kung hindi nag-expose si PBBM, forever tayong gagantsuhin ng mga magnanakaw. Mabuti naman, talaga. Mayroon tayong matapang at berdugong Pangulo sa katawan ni PBBM. Ayan, tuloy. Nga kayo. Ayan ICI findings, no conclusion of guilt. And liability on Congressman Martin Romualdez. Ayan, malinaw na malinaw yan mga DDS. Huwag yung pinagpipilit yung sarili nyo. Focus lang kayo doon kay Sara. Yun ang matibay talaga, yung kay Sara. As in. Biro mo, hindi niya kayang ipaliwanag yung confidential fund niya. Sabi ng mga DDS, konti lang yun eh. Si Martin, billion. What? Bilyonaryo po yan. Si Congressman Martin, since pa, bago mag-politics, bilyonaryo ang pamilya niya. Ikumpara mo naman kay Sara. So, Mario Joseph, ano yun? 100 million, thank you very much na lang, ganon. Okay lang yun. Akala ko ba, sabi ng batas, 50 million pataas. Pag nagnakaw ka, flounder, di ba? Jesus. How much yung nawala sa Kabanong Bayan? 600 plus? 600 million plus? Di ba? Dapat lang. Buksan uli yung impeachment. Hindi pwedeng ganyan. Kasi kung hindi mo lilitisin yan, si Sara Duterte, through impeachment, mamimahasa yung mga ibang congressman sasabihin, total naman si Sara, hindi na convict kasi, wala naman pruweba na kung saan napunta yung 600 plus million. Di ba? Matagal na pala tayo ninakawan. Dekada na. Kaloka.
Well, anyway, so yun mga kababayan, ano po ang kabalagay niya? Of course, congratulations kay Speaker Martin. Ako, since pa naman, I'm not lawyer guys, pero kitang-kita naman natin yung totoo. 'Di ba? Oh, nagbabasa tayo, nakikinig tayo sa mga abogado, yung mga dekalibring abogado, nakikinig tayo eh. So yun. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.